So nandiyan na kay Senator Bato, nandiyan natin kay Senator Pia Cayetano. So ano pang inaantay nila? Unless na sila ay, pag hindi nila inopen ang investigation na ito, ay sasabihin natin o mararamdaman natin na sila ay nahipo na ni Lisa o na backdoor na o nabayaran na kung hindi nila itutuloy ang investigation. So anyway, so sa kaalaman ninyo, kaya boljakin nyo si Cayetano, Pia Cayetano at si Senator Bato. When I say boljakin, himasin nyo muna yung mga ulo nila, baka sakaling magising na i-open na ng investigation. Nakarating na sa kanila, may letter na, at na-forward ko na rin kay Senator Bato yung documents na kung saan yung pre-op tsaka authority to operate na may signature ng agent. Okay? Ito yung ano natin. Okay? Ito. Yan. Okay? Di ba? Napakita ko sa inyo yan. So, na-forward ko na yung hindi nakatakip. Yan, yung pre-op. Na-forward na natin. So, yan ang, ano ngayon? Yan yung update. So, nandyan na kay Senator Bato, nandyan natin kay Senator Pia Cayetano. So, ano pang inaantay nila? Unless na sila ay, pag hindi nila inopen ang investigation na ito, ay sasabihin natin o mararamdaman natin na sila ay nahipo na ni Lisa o na backdoor na o nabayaran na kung hindi nila itutuloy ang investigation. Kasi that's their job. Yan ang duty nila para sa taong bayan, di ba? Accountability, transparency ng isang taong gobyerno katulad ni Marcos Jr. na bangag na ayaw niyang magpa-test. Okay? So yan ang update ngayon. Pero ngayong moment na ito, mga kababayan, manggigigil na naman kayo. Alright? Balikan natin si Peter Lim. Si Peter Lim po ay tumakas. Naka-red notice. Alright? Dahil siya ay wanted dahil sa kanyang kasong pulburon sa Pilipinas. Lingid sa kaalaman ng media. Okay? Na mga bayaran o alam nila pero mga duwag, walang itlog, walang bayad. Si Marcos Jr., si Lisa Tanas ay binasbasan si Lazo para i-lift ang red notice sa Interpol, okay? Interpol, International Criminal Police Organization. Okay? Inutusan ayon sa puting ahas natin na lapastanganin ang ating batas sa Pilipinas at hindi dumaan sa legal process itong Peter Lim na nasasangkot o hindi sangkot, wanted. Okay? At nasa red notice ng Interpol. Papaano, mga kababayan? Papaano nangyari? Hindi ba dapat kung itong si Peter Lim ay cleared na sa mga kasong kinasangkutan niya, dapat ay may balita ito. Ibinalita ng lahat ng media. Dahil naibalita naman nung siya ay pinatawag ni Duterte at siya yung kinasuhan siya at nung hindi na nga siya tumakas siya, nandyan lahat sa publication ng mga top media, not personalities, media companies sa atin sa Pilipinas. So ano nangyari? Okay, supposedly dapat kung meron yung kaso niya ay na-dismiss ngayong moment na to kasi ang letter dito na hawak ko from Pedreya Lazo, ito mga palangga. Okay? Ayan, mamaya babasahin ko yan sa inyo. Permado ni Lazo yan. Okay, kita mo yan? Lazo? Sabi ko sa iyo ang mga puting ahas ko minsan lamok sila. Kaya hindi mo nakikita. Okay, balikan muna natin yung proseso na kung si Peter Lim, okay, na wanted, may red notice, kung siya ay na-clear sa kanyang kaso na siya ay involved sa pulboronic, dapat yan ang korte at ang counsel, yung kanilang mga counsel niya, yung mga abogado niya, ang mag-request o yung court na magsasabi na, let's say ikaw, huwag na lang tayo maghalimbawa, siya na lang kasi baka iba pa yung dating.
Okay? Itong si Lim, na ano na siya, cleared na siya sa kanyang mga kaso na napatunayan sa hukuman na siya ay napagbintangan lamang, zero case pala, ibang personality pala yun, ibang Lim pala yun, di ba? So, ang korte, at ito'y common knowledge lang natin dahil di naman tayo mga abogado, di ba? You correct me if I'm wrong. Timberland, mag-comment kayo dyan kasi may mga abogado naman na nakakinig sa atin. Okay, so di ba dapat kung siya ay cleared na sa kanyang case, na siya ay hindi sangkot sa ganito, ganyan, sa pulburon, so naka-attach yung dismissal ng kanyang case na sinasabi na, okay, basura na yung kaso, at bibit-bitin ng kanyang mga abogado at idadaan sa legal process sa tamang ahensya, okay? Sa dito sa sa special Ambassador Anthony Alcantara dito sa transnational crime, okay? Under the Office of the President. Diyan ilalagay ang sulat o ipapahatid ang sulat na ililift na ang Interpol notice, red notice ni Peter Lim kasi napatunayan sa hukumang ito na siya ay walang kinalaman sa kasong kinaharap niya na pulburon. Pero dahil si Marcos Jr., si Lisa Tanas ay talagang protektado nila ang mga pulboronic personality. Pakita natin. Si Sayarot, pakita mo si Sayarot. Okay? Okay? I-connect natin ang ating balita. So dahil talagang protektado ni Marcos Jr., ni Tambalusos, ni Lisa, si Mark Anthony Sayarot na non-bailable case pero nakalaya at may pa security pa. Nakalaya po yan. Malayang nag-enjoy ng kanyang buhay dahil kaibigan at kapartner ni Marcos Jr., ni Lisa, ni Tambalusos. So dito sa case ni Peter Lim, napag-alaman natin na BFF din pala ito ni Marcos Jr. nang hindi ninyo alam. Ayon sa ating source, ito po ay utos ng Malacanang na huwag dumaan sa legal process ang pag-lift ng red notice ni Peter Lim. Ang sulat ni Lazo ay papunta kay Anthony J. Alcantara na si Marcos Jr. din ang nag-appoint nito. Siya ay Special Envoy on Transnational Crime. Okay? So pinapatanggal ni Kuting sa pamamagitan ni Lazo si Kuting at saka si Lisa Tanas na i-lift itong warrant of arrest ni Lim. Ayon sa ating puting asa mga PIDEA, hindi daw po ganito ang proseso ng pag-lift ng red notice o ng warrant of arrest. Hindi dapat si Lazo ang sumulat dito at ito'y laway lang. Walang attachment na siya ay na-cleared sa kaso. Wala. Sulat lang at inuutusan itong si Anthony Alcantara as the special envoy nga on transnational crime under the office of the President. Labanan nyo naman, ipagtanggol nyo ang inyong bayan, nakakapanglumo dahil ang inyong Presidente at inyong First Lady ay mga bangag. Self-explanatory na po yan. Nakita nyo na ng interview, sana kumilos na kayo. Thank you.